kasikin, isang mainit po na araw po sa ating lahat. Isang panibagong content, syempre panibago na pong impormasyon ang ibabahagi namin po sa inyo. Ken Montesilio pa rin po, Ultimate Kasiken ng North Cebu. Kasiken, welcome back ulit sa ating YouTube channel. You are still watching Chicken and Moms TV. Mga sir, mga lods, mga lodi, mga boss natin kung saan mang sulok ng mundo, sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. So how was your day po? Kagabi ay sobra pong lakas po ng ulan dito sa amin, at ngayon sobra naman pong init. So hindi na talaga natin maintindihan yung panahon natin. Kaya ang ginawa namin, ayan, kakalipat na po namin ng ating limber sa ating shamo, sapagka sobrang maputik po dyan dahil nga sa sobrang ulan kagabi. Ayan, nilipat natin. Okay. Bali, sa video pong ito mga kasikan, ang ibabahagi po namin sa inyo ay patungkol po sa sakit po na salmonellosis po sa ating alagang manok. Kapag merong salmonellosis po ang inyong alagang manok, huwag niyo po itong basta-bastang i-disregard po, sapagkat nakababahala po ang ganitong uri ng karamdaman. So ngayon pupuntahan po natin yung alaga namin na meron pong salmonellosis or tinamaan po ng salmonella. So hindi natin alam kung bakit. So nililinisan naman natin yung kanyang mga patuka, yung patubig. But then again, tinamaan pa rin ng salmonellosis. Kasiken, isa nga pala sa natatangi pong palatandaan kapag may salmonellosis po ang ating alagang manok, yung pong pagtatai po nila na kulay puti po yung mga ipot. So kapag napapansin niyo na ang ipot po ng ating alaga ay puti, nako, merong salmonellosis po ang alaga niyo. So ang salmonellosis po mga kasikan ay isa pong napakaseryoso pong sakit ng ating mga sa kanilang bituka, sapagkat ang pinupuntarya po ng salmonella na bakterya is yun po sa digestive tract ng ating mga alaga, yun po sa bituka. At ito nga po pala yung atin pong broodcock na shamo, isang jutako po na tinamaan ng salmonellosis po. Kaninang umaga, yung atin po siyang ichinek ay medyo wala po siyang imik, at yan, yun lang kanyang forma. So hindi po siya tumitilaok. Usually po kapag nilalapitan ko ang mga shamo is talagang sobra pong liligsis, gaya po nito mga kasikin. Yan, so talagang palatandaan po yan ng walang sakit, sapagkat yan, mayroon talagang mga tinig na maririnig wala po sa ating mga, ayan, kagaya yan. Okay. At usually tumitilaok talaga. At habang ito po, ayan, kung napapansin nyo, ay para talagang wala po sa mood. At ayan, kung napapansin nyo, may mga balahibo po ditong nalaglag. So isa rin po yan sa sintoma po ng salmonellosis. At ngayon mga kasikan, ipapakita ko po sa inyo ng malapitan po yung mga sintoma ng salmonellosis para naman po malaman niyo at paano ito gamutin. Kasikan, ito na po ang atin pong jutako po na tinamaan po ng salmonellosis. Okay? Again, sa naipakita po namin sa inyo, yung kulay po ng kanyang ipot ay puti po at masyado siyang nagtatae. Again, kapag inyo pong nakita na puti po yung ipot ng alaga, and for sure po tinamaan po yan ng salmonellosis. At higit sa lahat, again, medyo matamlay, parang ito, wala talagang imik. So automatic meron pong dinaramdam ang inyong mga alagang manok. At kapag nakikita nyo rin po na medyo nagluluha po yung kanilang mga mata, ayan, kagaya po nito, but hindi masyado po kasi kakaumpisa lang. So I think it's first day pa po. So subukan yung nating tingnan mga kasikan yung mata niya. Ayan, kapag may luha po, ganyan, so isa rin yung simptoma po ng salmonellosis. At delikado po sapagkat maaari pong mauwi sa kuraysa po. Okay. So kung subukan natin itong painumin po ng tubig, for sure malakas po itong uminom ng tubig, sapagkat isa rin sa simptoma ng salmonellosis ay yun pong pagkakauhaw nila. Okay. At higit sa lahat po, mahina po talaga ang production. Hindi po ito magandang gamitin sa pag-breed, sapagkat hindi po ito makapag-produce po ng magagandang option, sapagkat again, tinamaan po ng salmonellosis. At higit sa lahat, kapag may salmonellosis po ang ating mga alaga ay nakakatakot po ito sa mga tao, siyempre dahil po nakakahawa rin po ito, especially yung kanilang karne. Kaya hanggat maaga po,
So as early as possible, gagamutin kaagad natin. So kung hayaan natin ang salmonellosis sa ating alaga, ito pong palong niya is mamutla po dito. At yung panghihina niya talaga is mauwi po sa masyadong malubhang karamdaman na maaari po niyang ikamatay. Kaya nga, meron kaagad tayong biniling gamot para po maiwasan at maging okay po ang ating alagang manok. So kaninang umaga, hindi natin ito pinakain sapagkat atin pa itong painumin po ng gamot para muli po manumbalik ang kanyang sigla at magiging okay po ang ating alagang Jutako. So ang gamit nga po pala namin mga kasiken kapag tatamaan po ang aming mga alagang manok ng salmonellosis ay may gamot po na may doxycycline. So antibiotic po or antibacterial. So pwede po kayong gumamit ng Amitil at Doxilac. So ang gamit namin, yes, ito pong Doxilac. Medyo maliit lang po ito na gamot mga kasiken. Ayan. Ayan. So ito po ay may doxycycline at saka meron itong Thiamulin na again tumutulong po para maging okay po ang ating alaga sa sakit na salmonellosis. So ganito lang po kaliit ang ating Doxilac kasiken. At dalawa po yung binili natin sapagkat mamayang hapon ay papainumin na naman natin itong alaga nating Jutako. Okay. So ating isobo mga kasiken para maging okay na siya. Medyo mabait siya ngayon sapagkat again may dinaramdam. Ayan. So nakainom na. Mamayang hapon mga kasiken, bago natin siya papakainin ay bigyan natin siya ng pangalawa pong gamot para again maging okay po ang ating alaga. So ayun, atin na pong nabigyan ng gamot po yung atin pong alagang Shamo na broodcock. Hopefully po ay makarecover kaagad yung ating alaga. But again, subok na po namin yung ginagamit naming Doxilac. Bali, ngayon po, ibabahagi po namin sa inyo kung ano nga ba ang sanhi po ng salmonellosis sa ating mga alagang manok. Usually po, nakakuha po ang ganitong sakit due po sa mga kontaminadong patuka po at saka patubig ng ating mga alaga. Kaya as much as possible po, lilinisin natin yung kanilang patukaan at saka yung kanilang patubig para po hindi sila makakain ng mga bakterya po na nanggaling sa kanilang patuka at patubig. So certainly po, yun po yung nangyayari sa ating alagang Jutako. At kapag meron pong natamaan ng salmonellosis, agad po nating ibukod or ihawalay po yung ating alagang tinamaan sapagkat nakakahawa po itong sakit ito sa iba po nating mga alaga. Good thing lang po kasi yung kulungan natin is separate po. Isa-isa lang yung nilalagay natin. So hindi na natin siya kailangan pang i-isolate pa sa malayong lugar sapagkat okay na po yung kulungan na nilagyan natin. So hintayin na lang natin na makarecover po yung ating again. Bumalik tayo dito kasiken sapagkat mayroon na akong nakalimutan po na isa po sa pangunahing simptoma po na may salmonellosis ng ating mga alaga. Kapag naririnig po ninyo ang paghinga po ng ating alaga, ayan. So, sinubukan ko na yan kanina. So, talagang dinig na dinig ko po yung kanyang paghinga. Ayan po, meron pong salmonellosis yung alaga natin. Sapagkat, nako po. Kasi po, ang pinupuntarya po talaga ng salmonellosis is yung pong digestive tract po ng ating mga alaga. Kaya, ayan, naapektahan po yung kanilang paghinga. Mga kasiken, sana po ay mayroon naman po kayong natututunan po sa aming content ngayon. At hopefully po kapag tatamaan po ng salmonellosis po yung alaga ninyo, huwag po kayong masyadong mabahala sapagkat mayroon pong gamot. As long as early lang po tayong magbigay ng gamot po. For sure, maaga rin pong maging okay ang ating mga alaga. Again, so mas mabuti na po yung lagi tayong handa kasi nga mayroon tayong kasabihan na prevention is better than cure po. So hanggat maaari, linisin natin ng maayos, linisin natin palagi yung pakainan or patukaan ng ating mga alaga at especially yung kanilang mga patubigan. So, kasi hanggang dito na lang po ang aming video. At kung kayo po ay bago lang na napadaan sa aming YouTube channel, huwag niyo po kalimutan sanang mag-subscribe at pakihit na rin ng notification button para patuloy niyo po akong masubaybayan sa amin po mga next na mga upload. At sa mga solid subscriber, mga silent viewer natin na palaging sumusuporta, palaging nanonood, marami pong salamat sa inyo mga sir, mga lods, mga lodi, mga idol sa amang sulok na mundo. Thank you so much. Highly appreciated po lahat po ng effort niyo sa pagsuporta ng aming YouTube channel. Hanggang dito na lang po ang aming content. See you po sa susunod naming mga upload. God bless.